Kapag hindi ka pa nagbayad ngayong linggo, Teresa, isumpa mo. Magiging abo ang bahay ng nanay mo pagbalik mo. Ang banta ng lalaking pautangera ay parang sirang plaka na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Teresa. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang dambuhalang gate na gawa sa bakal at ginto sa Quezon City. Napahigpit ang hawak niya sa strap ng kanyang lumang bag. Ito na ang huling pag-asa niya, ang mansyon ng mga Rosales. Sabi nila, galante daw ang may-ari, pero balita ring walang nagtatagal na yaya dito. Pero bahala na. Para sa gamot ni nanay at para sa utang na halos sumakal sa kanila, kakayanin niya kahit demonyo pa ang amo niya. Bumukas ang gate ng dahan-dahan, lumilikha ng isang matinis na tunog na tila nagbababala sa sinumang papasok. Sinalubong siya ng katahimikan. Napakalaki ng bahay, puno ng mamahaling gamit, pero ang lamig ng hangin, parang walang buhay. Ikaw ba ang bagong yaya? Napalingon si Teresa. Isang babaeng ubod ng ganda ang bumaba sa grand staircase. Si Ma'am Almira, kutis porselana, suot ang seda na pambahay na mas mahal pa yata sa buhay ni Teresa at amoy mamahaling pabango na humahalimulyak sa buong sala. Opo, ma'am, ako po si Teresa, sagot niya, nakayuko bilang paggalang. Good, sabi ni Almira, pero hindi umabot sa mata ang nangiti nito. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na parang isang piraso ng basahan na ligaw na nakapasok sa palasyo. Simple lang ang rules ko. Do your job, huwag kang tsismosa, at higit sa lahat, huwag mong kakampihan ng bata kapag dinidisiplina ko siya. Maliwanag? Oo, opo, ma'am. Nang gabing iyon, nasaksihan ni Teresa kung bakit walang yaya ang nagtatagal. Sa hapagkainan, tahimik na kumakain ang pamilya. Dumating na si Sir Lorenzo, ang gwapo, pero mukhang laging pagod na ama ng tahanan. Si Mia, ang 6 na taong gulang na anak ni Sir Lorenzo sa una, ay nakayuko lang habang sumusubo. Biglang dumulas ang tinidor sa kamay ni Mia. Tumama ito sa mamahaling tiles ng sahig at lumikha ng isang matunog na kalansing na bumasag sa katahimikan. Napapitlag si Mia, agad siyang tumingin kay Almira na may takot sa mata. Sorry po, Tita Mommy. Bulong ng bata. Nanginginig ang boses. Ngumiti si Almira. Isang nangiting matamis, pero nakakapanindig balahibo. It's okay, anak. Accidents happen. Pero nakita ni Teresa ang nangyari sa ilalim ng mesa. Habang nakangiti si Almira kay Sir Lorenzo, naabala sa pagche-check ng cellphone, ang kamay ni Almira ay mabilis na dumapo sa hita ng bata. Isang mariin at mapuwersang kurot ang ibinaon niya sa malambot na balat ni Mia. Nakita ni Teresa kung paano namilipit ang bata. Pinipigil ang pag-iyak, namumula ang muka at nangingilid ang luha. Gustong sumigaw ni Teresa. Gusto niyang sawayin ng babae, pero naisip niya ang nanay niya sa probinsya. Ang utang, ang banta. Hon, okay lang ba si Mia? Tanong ni Lorenzo nang mapansin ang pamumula ng mukha ng anak. Agad na binitawan ni Almira ang hita ng bata at hinaplos ang buhok nito. Oo naman, Hon. Nahihiya lang siya kasi clumsy siya. Diba, baby? Tumango si Mia habang ang mga luha ay tahimik na tumutulo sa kanyang pisngi. Opo, Daddy. Clumsy po ako. Pumasok si Teresa sa kusina nang nanginginig ang kalamnan. Sus Mariosep, anong klaseng impyerno ito? Paano nakakatiis ang isang anghel sa piling ng demonyo? Nang matapos ang hapunan at abala si Almira sa pagpapaganda sa kwarto, lihin na pinuntahan ni Teresa si Mia sa kwarto nito. Nakaupo ang bata sa sulok, yakap ang isang lumang teddy bear. Dahan-dahang lumapit si Teresa. Mula sa bulsa ng kanyang apron, inilabas niya ang isang maliit na bagay na nakabalot sa papel de hapon. Mia, bulong niya. Nag-angat ng tingin ng bata. Ang lungkot ng mga mata nito ay parang matanda na ang nagmamay-ari. Huwag kang maingay, sabi ni Teresa, sabay abot ng balot. Pastillas yan.
Gawa ng nanay ko sa Batangas. Matamis yan. Pampawala ng sakit. Tinitigan ni Mia ang pastillas. Parang ito ang unang beses na may nagbigay sa kanya ng kahit ano nang walang hinihinging kapalit. Dahan-dahan niyang kinuha ito, binuksan at isinubo. Isang maliit na nangiti ang sumilay sa kanyang labi. "Salamat po, Yaya," bulong ni Mia. Bigla itong lumapit kay Teresa at bumulong ng mas mahina pa sa hangin. "Huwag niyo po siyang aawayin. Masasaktan po kayo." Nanikip ang dibdib ni Teresa. Ang batang ito pa ang nag-aalala para sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng malakas. Ang kalabog nito ay nagpayanig sa buong kwarto. Nakatayo doon si Almira. Wala na ang maskara ng pagiging mabait. Ang mukha niya ngayon ay puno ng pandidiri at galit. Mabilis pa sa kidlat, hinablot ni Almira ang natitirang pastillas sa kamay ni Mia at ibinato ito sa mukha ni Teresa. Tumama ang matigas na candy sa pisngi ni Teresa bago nahulog sa sahig. "Sino ang may sabing pwede mong pakainin ng basura ang anak ko?" Sigaw ni Almira. Ang boses ay matinis at puno ng lason. "Ma'am, pampalubag loob lang po." "Shut up!" Dinuro siya ni Almira. Ang kuko nito ay halos tumusok sa mata ni Teresa. "You are just a servant, a low-class maid. Wag na wag kang mag-aastang nanay sa pamamahay na ito. Dahil sa oras na makuha mo ang loob ng batang yan, sisiguraduhin kong hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Naiintindihan mo?" Nanginig si Teresa sa takot, hindi para sa sarili niya, kundi sa kung ano pa ang kayang gawin ng babaeng ito. Nakita niya si Mia na muling nanliit sa sulok, takot na takot. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Teresa sa matigas na papag ng maid's quarters, alam na niya. Hindi lang ito trabaho, gera ito. At kailangan niyang mabuhay para mailigtas ang batang iyon. 11:00 na ng gabi nang dumating si Engineer Lorenzo Rosales. Ang tunog ng mamahaling makina ng kanyang sasakyan ay bumasag sa katahimikan ng mansyon. Mula sa bintana ng kusina, pinanood ni Teresa ang pagpasok ng kanyang amo. Guwapo, matangkad, pero nakukuba na tila pasan ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Nagmamadaling bumaba si Almira. Nagbago na naman ang aura nito. Wala na ang halimaw kanina. Ngayon, siya na ang doting wife. "Hon, you're late!" Malambing na bati ni Almira sabay halik sa pisngi ng asawa at kinuha ang briefcase nito. "Kumain ka na ba? Nagpaluto ako ng favorite mong kare-kare." Umiling lang si Lorenzo. Bagsak ang balikat. Nasaan si Mia? Gising pa ba? "Tulog na." Mabilis na sagot ni Almira. Hinawakan nito ang braso ni Lorenzo. Pinipigilan itong umakyat. "Hon, we need to talk about Mia." Natigilan si Teresa sa may pintuan ng kusina. Kinabahan siya. "Anong nangyari?" Tanong ni Lorenzo. Kumunot ang noo. May ginawa na naman ba siya? Bumuntong hininga si Almira, yung klase ng buntong hininga ng isang martir na ina. "Hon, nakita ko na naman siyang sinasaktan ng sarili niya kanina. She was pinching herself. Yung pasasahita niya. Siya ang may gawa nun. Sabi ko sa'yo, kailangan na niya ng psychiatrist. Nagpapapansin siya masyado kasi feeling niya. Feeling niya hindi natin siya mahal." Napakuyom ang kamao ni Teresa sa gilid ng kanyang apron. Kasinungalingan. Gusto niyang sumugod. Gusto niyang isigaw. "Sir, ang asawa niyo po ang kumurot sa kanya." Pero bumalik sa isip niya ang mukha ng nanay niyang may sakit. Ang utang na kailangang bayaran bukas, ang banta ng pintura sa bahay nila. Nanikip ang lalamunan ni Teresa. "Patawarin mo ako, Mia." Duwag si Yaya, duwag ako. Napahilamos na lang si Lorenzo sa mukha. "Ako na ang kakausap sa kanya bukas. Pagod na ako, Almira." Nang gabing iyon, hindi makatulog si Teresa. Bumaba siya para kumuha ng tubig nang makita niya si Lorenzo sa veranda. Nakaupo ito sa dilim, may hawak na baso ng alak, nakatingin sa kawalan. Ang lungkot sa mga mata nito ay parang isang malalim na balon. Ang lalaking tinitingala ng lahat sa kumpanya sa loob ng bahay na ito ay bulag at nag-iisa.
Dahan-dahang lumapit si Teresa. Wala siyang dalang alak. Sa halip may dala siyang isang tasa ng mainit na salabat. "Sir?" Nagulat si Lorenzo. Lumingon ito at nakita si Teresa. "Gabi na po, sir. Masama sa tiyan ng alak kapag walang laman ng sikmura," mahina niyang sabi, sabay lapag ng tasa sa mesa. "Salabat po. Pampakalma ng nerves, ganyan ginagawa ng tatay ko nung buhay pa siya kapag pagod sa bukid." Tinitigan ni Lorenzo ang tasa. Sanay siya sa whiskey, sa wine, sa kape. Pero sa labat, kinuha niya ito. Ang init ng tasa ay gumapang sa kanyang malamig na palad. Humigop siya ng kaunti. Ang anghang ng luya at tamis ng asukal ay parang yakap na humaplos sa pagod niyang lalamunan. "Salamat, Teresa, di ba?" Anya, ang boses ay paos at mababa. "Opo, sir. Mahirap ba ang buhay sa probinsya?" Biglang tanong ni Lorenzo, hindi nakatingin sa kanya. "Mahirap po, sir. Pero, totoo, walang nagpapanggap." Natigilan si Lorenzo sa sinabi niya. Tumingin ito kay Teresa. Sa ilalim ng dim light ng beranda, nagtama ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, nakita ni Teresa hindi ang amo niya, kundi isang lalaking desperado sa katotohanan. Gusto sana niyang magsalita, pero biglang tumunog ang cellphone ni Lorenzo. Naputol ang koneksyon. Nagpaalam na si Teresa at bumalik sa loob. Habang naglalakad siya sa hallway papunta sa kwarto ni Mia para silipin ito, narinig niya ang boses ni Almira mula sa master bedroom. Nakabukas ng kaunti ang pinto. "Oo nga, Mon. Huwag kang atat. Pabulong pero gigil na," sabi ni Almira sa telepono. "Nakuha ko na ang tiwala niya. Konting panahon na lang. Yung pera, nasa safe na. Basta siguraduhin mong malinis ang trabaho kapag binigay ko na ang signal." Nanlamig si Teresa. "Mon, sino si Mon? At anong trabaho?" Bago pa siya makapag-isip, narinig niya ang iyak ni Mia mula sa kabilang kwarto. Isang iyak ng takot. "Mami, Yaya, ayoko na po. Masakit." Hysterical ang iyak ng bata. Takbo si Teresa. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niyang nanginginig si Mia, basang-basa ng pawis at nagdedelyoryo sa lagnat. "Diyos ko, ang taas ng lagnat mo, anak!" Bulalas ni Teresa. Akmang bubuhatin niya ang bata para dalhin sa banyo at punasan nang biglang pumasok si Almira. "Anong ginagawa mo?" Sigaw ni Almira. "Bitawan mo ang anak ko." "Ma'am, nag-aapoy po siya sa lagnat. Kailangan po siyang madala sa ospital." Sagot ni Teresa, hindi na napigilan ang pagtaas ng boses dahil sa taranta. "Ako ang nanay dito! Get out!" Hinablot ni Almira si Mia sa mga bisig ni Teresa ng marahas, kaya lalong umiyak ang bata. "Bakit ba ang ingay?" Dumating si Lorenzo sa pinto. Gulo-gulo ang buhok at nag-aalala. Ito na ang pagkakataon ni Almira. Tumingin siya kay Teresa ng masama at sa isang iglap, nagbago ang eksena. Biglang binitawan ni Almira si Mia sa kama at sadyang itinumba ang sarili niya sa sahig. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang tumama ang balakang ni Almira sa matigas na wood parquet. "Are, Diyos ko!" Sigaw ni Almira, namimilipit sa sakit habang nakahawak sa kanyang tagiliran. Tumingin siya kay Lorenzo na nanlalaki ang mga mata. Sabay turo kay Teresa na nakatayo lang at gulat na gulat. "Tinulak niya ako, Hon. Tinulak niya ako kasi sinaway ko siya sa pagnanakaw ng gamit ni Mia." Umiiyak na sumbong ni Almira. Ang mga luha ay mabilis na dumaloy na parang gripo. Nanigas si Teresa. Tumingin siya kay Lorenzo. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng amo. Mula sa pagiging pagod, napalitan ito ng gulat at dahan-dahang napalitan ng dilim. "Teresa," madiin na banggit ni Lorenzo. Wala nang nagawa si Teresa, kundi mapatingin kay Mia na umiyak sa kama at kay Almira na nakangisi ng palihim habang nakasubsob sa sahig. Ang bitag ay nagsara na. Ang tensyon sa kwarto ay parang kable ng kuryente na malapit nang maputol. Nakadapa si Almira sa sahig, umaarte na parang pilay, habang si Lorenzo ay nakatingin kay Teresa
na may halong pagdududa at galit. "Hon, paalisin mo na siya. She's dangerous," sigaw ni Almira. Akmang magsasalita si Lorenzo nang biglang umungol si Mia mula sa kama. Sa gitna ng kanyang mataas na lagnat at pagdedelyoryo, isang pangalan ang paulit-ulit niyang tinatawag. "Yaya, Yaya Teresa. Huwag niyo po akong iiwan." Natigilan si Lorenzo. Bakit ang yaya ang hinahanap ng anak niya at hindi ang mommy nito? Nakita ni Teresa ang pagkalito sa mukha ng amo. Mabilis siyang lumapit sa kama, hindi pinansin ang masamang tingin ni Almira at hinawakan ang kamay ng bata. "Nandito na si Yaya, anak." "Tahan na," bulong ni Teresa habang pinupunasan ang pawis ni Mia. Sa isang iglap, kumalma ang bata sa haplos ni Teresa. Napalunok si Lorenzo. Hindi niya magawang paalisin ang babaeng kaisa-isang nakakapagpatahan sa anak niya. Tinulungan niya si Almira na tumayo, pero ang mga mata niya ay nakapako sa kung paano alagaan ni Teresa si Mia. Lumipas ang ilang araw, hindi pinalaya si Teresa, pero ramdam niya ang matatalim na mata ni Almira na nakabantay sa bawat galaw niya. Gayunpaman, may nagbago sa loob ng mansyon. Isang pagbabago na hindi napapansin ni Almira dahil busy ito sa shopping at spa. Isang hapon ng Sabado, umuulan ng malakas. Ang tunog ng patak ng ulan sa bubong ay parang musika na nagpapatulog sa buong bahay. Nasa kusina si Teresa, nagluluto ng sinigang na baboy, ang paborito niyang lutuin sa probinsya kapag maulan. Pumasok si Lorenzo sa kusina, galing sa trabaho, basa pa ang laylayan ng pantalon. Huminto ito at suminghot. Ang amoy ng asim ng sampalok at gabi ay pumuno sa hangin. "Sinigang?" tanong ni Lorenzo. Ang boses ay malambot at hindi bossy. "Opo, sir. Naisip ko po kasi. Maulan. Masarap humigop ng mainit na sabaw," sagot ni Teresa. Medyo nahihiya habang naghahain ng mangkok. Umupo si Lorenzo. Nang humigop siya ng sabaw, pumikit siya. Napabuntong hininga siya, hindi dahil sa pagod, kundi sa ginhawa. "Alam mo, Teresa, ito ang lasa ng bahay. Matagal ko nang hindi nalalasahan to. Puro steak at pasta lang ang gusto ni Almira." Napangiti si Teresa. "Masaya po ako na nagustuhan niyo, sir." Sa sandaling iyon, parang nawala ang pader sa pagitan ng amo at katulong. Tinitigan ni Lorenzo si Teresa. Ang pawis sa noo nito, ang simpleng pagkakapugong ng buhok, ang tapat na mga mata. Kusa niyang inabot ang pitsel ng tubig, pero nagkasabay sila ni Teresa. Nagdikit ang kanilang mga kamay. Para bang may kuryenteng dumaloy mula sa daliri ni Lorenzo papunta kay Teresa. Mabilis na binawi ni Teresa ang kamay niya. Namumula ang pisngi. Si Lorenzo naman ay tila nagising sa isang panaginip, pero hindi niya inalis ang tingin kay Teresa. Isang tingin na puno ng paghanga at marahil pagnanasa na hindi pwede. Ehem. Tumikhim si Lorenzo, inaayos ang kanyang kurbata kahit hindi naman ito tabingi. "Salamat, Teresa. You make this house livable." Nasa may pintuan pala si Almira. Nakikita niya ang lahat. Ang pagdikit ng kamay, ang titig ng asawa niya, ang pamumula ni Teresa. Ang paghawak ni Almira sa mamahaling handbag ay humigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga knuckles. Ang selos ay parang lason na kumalat sa kanyang ugat. Hindi dahil mahal niya si Lorenzo, kundi dahil ayaw niyang may umagaw sa kanyang ATM machine. Kinabukasan, habang naglilinis si Teresa sa library ni Lorenzo, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Ang drawer kung saan nakatago ang mga confidential files ng kumpanya ay bahagyang nakabukas. Sinilip niya ito. Wala ang brown envelope na laging habilin ni Sir Lorenzo na huwag gagalawin. "Anong hinahanap mo?" Napapitlag si Teresa. Wala namang tao. Guni-guni lang pala. Isinara niya ang drawer, pero kinutuban siya. Nang hapong iyon, inutusan siya ni Almira na magtapon ng basura sa likod bahay, malapit sa lumang bodega. Habang naglalakad si Teresa,
Narinig niya ang boses ni Almira. May kausap ito sa cellphone at hindi ito ang boses na ginagamit niya kay Lorenzo. Ito ang boses ng demonyo. Nagtago si Teresa sa likod ng malagong bougainvillea. Mon, wag ka nang maarte, gigil na bulong ni Almira. Malapit na ang birthday ng bata. Bago mag-birthday si Mia, kailangan wala na siya dito. Naiintindihan mo ba? I want full control of the inheritance. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang pagsigaw. Tumawa si Almira ng mahina, isang tawang nakakakilabot. At huwag kang mag-alala sa ebidensya. May scapegoat na tayo, yung buwisit na yaya. Siya ang babagsakan ng lahat. Sisiguraduhin kong sa kulungan siya mabubulok habang nagpapakasaya tayo sa pera ni Lorenzo. Narinig ni Teresa ang tunog ng pagpatay ng tawag. Ang puso niya ay kumalabog ng pagkalakas-lakas sa kanyang dibdib, parang gustong kumawala. Nalaman na niya ang plano. Papatayin nila si Mia at siya ang gagawing salarin. Akmang tatakbo si Teresa pabalik sa loob para hanapin si Lorenzo nang biglang tumunog ang isang tuyong sanga sa paanan niya. Ang tunog ng pagbali ng kahoy ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng hardin. Dahan-dahang lumingon si Almira sa direksyon ng bougainvillea. Ang mga mata nito ay naningkit. Sino yan? Tanong ni Almira at nagsimula itong maglakad palapit sa pinagtataguan ni Teresa. Nakaalis na si Teresa sa hardin bago pa siya maabutan ni Almira, pero alam niyang bilang na ang oras niya. Ang tibok ng puso niya ay parang tambol na walang tigil sa pagbayo sa kanyang dibdib. Kailangan niyang sabihin kay Sir Lorenzo. Kailangan niyang iligtas si Mia. Kinaumagahan, nakita niya si Lorenzo na nagmamadaling nag-aayos ng maleta sa sala. Aalis ito papuntang Cebu para sa isang emergency board meeting. Ito na ang pagkakataon. Sir! Tawag ni Teresa. Halos pasigaw na dahil sa kaba. Sir, sandali lang po. May kailangan po kayong malaman tungkol kay Ma'am Almira. Natigilan si Lorenzo. Tumingin ito sa kanya, kunot ang noo. Anong problema, Teresa? Bakit parang takot na takot ka? Bubuka pa lang ang bibig ni Teresa nang biglang sumulpot si Almira mula sa likuran ni Lorenzo. Nakabihis ito ng puti. Mukhang anghel. Pero ang mga mata ay nanlilisik. Hon! Malamig na singit ni Almira, sabay hawak sa braso ni Lorenzo. Malilate ka na sa flight mo. Hayaan mo na si Teresa. Nagpapaalam lang yan ng advance. Ako na ang bahala. Pero sir, Teresa, mamaya na yan. Putol ni Lorenzo. Sabay tingin sa relo. Almira, ikaw na ang bahala kay Mia. Babalik ako sa Makalawa. Hinalikan ni Lorenzo si Mia sa noo. Tapos ay dali-daling lumabas ng pinto. Gustong humabol ni Teresa pero hinarangan siya ni Almira. Nang makalayo na ang sasakyan ni Lorenzo, dahan-dahang humarap si Almira kay Teresa. Isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Teresa. Ang init nito ay gumapang sa kanyang buong mukha. Akala mo ba hindi ko alam na nakikinig ka kahapon? Bulong ni Almira. Hinablot niya ang cellphone sa bulsa ng apron ni Teresa. Akin na to. Mula ngayon bawal kang lumabas. Bawal kang tumawag kahit kanino. Kinagabihan, bumuhos ang malakas na ulan. Walang kuryente sa buong village, isang aksidente na sinadya. Sa dilim ng mansyon, narinig ni Teresa ang tunog ng pagbukas ng main door. Hindi ito pinwersa. Binuksan ito gamit ang susi. Pumasok ang isang lalaking malaki ang katawan. May suot na itim na jacket at sombrero. Si Ramon. Tumakbo si Teresa paakyat sa kwarto ni Mia. Mia, gising! Kailangan nating magtago. Pero huli na. Nasa pinto na si Almira. Hawak ang isang flashlight na nakatutok sa mukha ni Teresa. At sa likod niya, nakangisi si Ramon. Kunin mo na ang bata. Utos ni Almira nang walang emosyon. Huwag! Sigaw ni Teresa. Yumakap siya kay Mia na nooy umiiyak na sa takot. Maawa kayo, bata yan. Hinila ni Ramon si Teresa at ibinalibag sa sahig. Masakit ang pagbagsak niya, pero mas masakit makita ang takot sa mga mata ni Mia. Yaya! Yaya!
Sigaw ni Mia habang buhat-buhat siya ni Ramon na parang sako ng bigas. Tapusin na natin to, sabi ni Almira. Kinuha niya ang bag ni Teresa at ibinuhos ang laman nito sa sahig. Pagkatapos, nilagyan niya ito ng makakapal na bundle ng pera at mga alahas na galing sa sarili niyang jewelry box. Anong ginagawa niyo? Tanong ni Teresa. Hinihingal. Habang pilit na bumabangon, ngumiti si Almira. Gumagawa ng ebidensya. Ikaw, Teresa, ang desperadang katulong na nagnakaw at kumidnap sa anak ko. At ako? Ako ang kawawang ina na na-trauma. Sa labas, narinig nila ang tunog ng paparating na wangwang ng pulis. Masyadong planado ang lahat. Tumawag na agad si Almira. Nandyan na sila, sabi ni Ramon. Alis na kami. Ikaw na bahala sa drama. Dinala ni Ramon si Mia sa back exit. Nagpupumiglas ang bata. Pero wala siyang laban. Naiwan si Teresa at Almira. Biglang ginulo ni Almira ang sariling buhok at pinunit ang damit. Pagkatapos, nagsimula itong sumigaw na parang baliw. Tulong! Tulungan niyo kami! Pulis! Pulis! Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Kung aabutan siya ng pulis dito, kasama ang bag na puno ng nakaw na yaman, tapos na ang buhay niya, habang buhay siya sa kulungan at mamamatay si Mia sa kamay ng mga demonyong ito. Tumingin siya sa nakabukas na bintana sa kusina. Tumingin siya sa pinto kung saan dinala si Mia. Isang desisyon ang nabuo sa isip niya. Hindi siya magpapakulong. Mabilis na tumayo si Teresa. Sa halip na sumuko, tumakbo siya papunta sa kinaroroonan ni Ramon sa likod bahay. Hulihin niyo siya! Ayan siya! Rinig niyang sigaw ni Almira nang pumasok ang mga pulis sa main door. Naabutan ni Teresa si Ramon na pasakay na sana sa van habang bitbit si Mia. Lumingon si Ramon dahil sa ingay ng pulis. Ito ang pagkakataon. Dumampot si Teresa ng isang matigas na paso ng halaman at buong lakas na ihinampas ito sa ulo ni Ramon. Napadaing ang lalaki at nabitawan si Mia. Mia, takbo! Sigaw ni Teresa. Hinawakan niya ang kamay ng bata. Bumuhos ang ulan ng mas malakas, tila nakikisama sa kanilang pagtakas. Tumakbo sila sa dilim, lusot sa butas ng bakod, papunta sa masukal na gubat sa likod ng subdivision. Sa likuran nila, narinig nila ang sigaw ng mga pulis at ang boses ni Almira na nag-iingay. Barilin niyo! Barilin niyo ang kidnapper! Pero nakalayo na sila. Basa, giniginaw, at walang patutunguhan, hawak kamay silang tumatakbo sa kawalan. Si Teresa ang yaya na naging kriminal sa mata ng mundo. At si Mia, ang heredera, na walang ibang kakampi kundi ang kanyang yaya. Ang gabing iyon ay parang walang katapusan. Ang ulan ay hindi tumitigil. Ang bawat patak ay parang karayom na tumutusok sa balat. Tumatakbo si Teresa habang karga-karga si Mia sa kanyang likod. Ang bigat ng bata ay wala kumpara sa bigat ng takot na nararamdaman niya. Ang putik sa masukal na gubat sa likod ng subdivision ay humihila sa kanyang mga paa. Tila gustong pigilan ang kanilang pagtakas. Yaya, pagod na po ako. Ang lamig. Hikbi ni Mia. Ang boses nito ay nanginginig at mahina. Kaunti na lang anak. Kapit ka lang kay Yaya. Sagot ni Teresa. Kahit ang totoo ay hindi niya alam kung saan sila pupunta. Ang mahalaga lang ay makalayo. Malayo kay Almira, malayo kay Ramon. Nakarating sila sa highway. Ang liwanag ng mga dumadaang truck at bus ay nakasisilaw. Ang ingay ng mga sasakyan ay nakabibingi. Pero para kay Teresa, ito ang tunog ng kalayaan. Basa ang kanilang mga damit, puno ng putik, at walang sapin sa paa si Mia. Huminto sila sa isang waiting shed na walang tao. Ibinaba ni Teresa si Mia sa semento. Nanginginig ang bata, nangingitim na ang labi sa ginaw. Ang dating prinsesa ng mansyon, ngayon ay parang basang sisiw sa gilid ng kalsada. Kinapkap ni Teresa ang kanyang bulsa. Wala siyang wallet,
Wala siyang cellphone. Naiwan ang lahat sa bag na puno ng pera na ebidensya ni Almira. Ang tanging laman ng bulsa niya ay isang lumang panyo at rosaryo. Gutom na po ako, Yaya, bulong ni Mia, nakatingin sa isang saradong tindahan sa tawid. Parang piniga ang puso ni Teresa. Hinubad niya ang kanyang manipis na cardigan at ibinalot ito kay Mia. Suotin mo to. Bukas bibili tayo ng pagkain. Sa ngayon, kailangan nating magpainit. Pagsisinungaling ni Teresa. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. Sinusubukang ilipat ang init ng sarili niyang katawan dito. Isipin mo na lang, nagkakamping tayo. Di ba gusto mo yon? Tumango si Mia, pero tumulo ang luha sa mata nito. Yaya, bakit galit si Mommy? Bakit niya ako pinapakuha sa bad guy? Hindi nakasagot si Teresa. Paano mo ipapaliwanag sa isang anghel na ang kanyang ina ay isang demonyo? Magpahinga ka na, Mia. Bantay sarado ka ni Yaya. Nakatulog si Mia dahil sa pagod. Si Teresa ay nanatiling gising, nagmamatyag sa bawat sasakyang humihinto. Nang mag-uumaga na, naglakad sila papunta sa isang mataong palengke sa Novaliches para makihalubilo sa dami ng tao. Mas mahirap silang makita kapag maraming tao. Ang amoy ng pritong isda at mainit na pandesal ay lalong nagpakalam sa sikmura nilang dalawa. Habang naglalakad, napahinto si Teresa sa tapat ng isang appliance store. Sa mga nakahilerang telebisyon sa estante, iisang balita ang ipinapalabas. Breaking news, ang mukha ni Almira ay nasa screen, umiiyak, maga ang mata. May benda ang braso nito, malamang ay sinugatan ng sarili para maging kapani-paniwala. Napakasama niya, hagulgol ni Almira sa interview. Tinuring namin siyang pamilya, binigyan ng trabaho, tapos ninakawan niya kami at tinangay pa ang anak ko. Teresa, parang awa mo na. Ibalik mo si Mia. Ang mga tao sa palengke ay nagbulungan. Grabe naman yung katulong na yan, walang utang na loob. Dapat dyan bitayin eh. Nanliit si Teresa. Gusto niyang sumigaw na hindi totoo yon. Pero sino ang maniniwala sa isang yaya laban sa isang mayaman? Biglang nagbago ang imahe sa screen. Ipinakita si Engineer Lorenzo Rosales. Nasa airport ito. Kararating lang mula Cebu. Ang mukha nito ay hindi umiiyak, pero puno ng dilim na mas nakakatakot pa sa bagyo. Humarap si Lorenzo sa kamera. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Teresa Magbanua, banggit ni Lorenzo. Ang boses niya ay mababa, pero umaalingaw-ngaw sa speakers ng TV. Saan ka man nagtatago, mahahanap kita. Hindi ako titigil hanggat hindi ka nabubulok sa kulungan. Ibalik mo ang anak ko o ako mismo ang tatapos sa'yo. Napahawak si Teresa sa dibdib niya. Ang lalaking ipinagtimpla niya ng tsa. Ang lalaking nagparamdam sa kanya ng kaunting pagpapahalaga. Ngayon ay gusto siyang patayin. Yaya, kalabit ni Mia. Gutom na po talaga ako. Tumingin si Teresa sa paligid. Nakita niya ang isang matandang ale na nagtitinda ng saging na saba. Nakatingin ito sa kanila. Hindi sa TV, kundi sa kanila. Nakita ng ale ang putik sa paa ni Mia, ang nanginginig na katawan ng bata. Iniwas ni Teresa ang tingin, akmang hihilahin na si Mia palayo dahil baka makilala sila. Pero tinawag sila ng ale. Neng. Kinabahan si Teresa. Isusumbong ba sila? Inabot ng ale ang 2 stick ng banana Q na nakabalot sa plastic. Para sa bata, mukhang kanina pa hindi kumakain. Wala po akong pambayad, nanay. Nanginginig na sabi ni Teresa. Ngumiti ang matanda. Isang nangiting puno ng awa. Wala akong hinihinging bayad. Alam ko ang itsura ng tumatakbo para sa buhay niya. Sige na, kunin mo na bago pa may makapansin sa inyo. Kinuha ni Teresa ang saging. Gusto niyang umiyak. Sa gitna ng paghuhusga ng buong mundo sa TV, may isang estranghero na nagbigay ng awa. Salamat po, bulong niya. Mabilis silang naglaho sa dami ng tao. Ngayon,
Alam na ni Teresa. Kalaban nila ang batas. Kalaban nila ang mga Rosales. Pero hanggat may mga taong tulad ng Ale, may pag-asa. Kailangan lang nilang mabuhay. Hindi lang pulis ang kalaban nila ngayon. Ang kalaban nila ay ang bawat taong may telebisyon at radyo. Sa bawat kanto ng Maynila, ang mukha ni Teresa ay nakapaskil. Wanted, Yaya from Hell. Yan ang headline ng mga tabloid. Habang naglalakad si Teresa sa gilid ng Quiapo Church, karga ang inaantok na si Mia, naririnig niya ang bulungan ng mga nagtitinda ng herbal. Kapal ng mukha nung yaya, no? Matapos palamunin, ninakawan pa ang amo. Dapat dyan. Kapag nakita, bugbugin muna bago isuko sa pulis. Napayuko si Teresa. Ang bigat ng mga salita ay mas masakit pa sa gutom, pero mas nadurog ang puso niya nang mapadaan sila sa isang tindahan ng TV. Ipinakita sa balita ang bahay ng nanay niya sa Batangas. Binabato ng mga kapitbahay ang maliit nilang kubo ng mga bulok na kamatis. Pinalaki niyo kasing magnanakaw ang anak niyo. Sigaw ng isang kapitbahay sa TV. Nakita ni Teresa ang kanyang matandang ina. Iyak ng iyak habang pilit na sinasarado ang bintana na gawa sa sawali. Gusto sanang sumugod ni Teresa. Gusto niyang yakapin ang nanay niya. Pero naramdaman niya ang mahigpit na yakap ng maliit na kamay ni Mia sa kanyang leeg. Yaya, natatakot po ako sa mga tao. Bulong ni Mia. Tama, hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. Kailangan nilang magtago. Pumasok sila sa isang madilim na eskinita. Nakakita si Teresa ng isang basag na piraso ng salamin sa basurahan. Tumingin siya sa kanyang refleksyon. Masyado siyang kilala sa mahaba niyang buhok na laging nakapugong. Kumuha siya ng gunting na nabili niya sa bangketa gamit ang barya mula sa saging na ibinigay ng matanda kahapon. Huminga siya ng malalim. Sa bawat gupit ng kanyang buhok, parang pinuputol na rin niya ang dati niyang pagkatao. Wala na si Teresa na masunurin. Wala na si Teresa na laging nakayuko. Pagkatapos, kumuha siya ng kaunting uling sa gilid ng karinderya. Mia, anak, laro tayo, sabi ni Teresa. Pinipilit pasayahin ang boses kahit nanginginig. Kunwari, magtatago tayo. Kailangan nating maglagay ng paint sa mukha. Pinahiran niya ng uling ang maputi at makinis na mukha ni Mia. Ang dating prinsesa, ngayon ay mukha ng batang hamog. Pero sa ilalim ng dumi, nandoon pa rin ang kinang ng inosenteng mga mata. Naglakad sila papunta sa Divisoria. Doon, sa gitna ng siksikan, na malimos sila. Nakaupo sila sa gilid ng kalsada, naglatag ng karton. Isang mamimili ang naawa at naghagis ng isang supot ng mainit na pandesal. Agad itong kinuha ni Teresa. Gutom na sila. Hati sila sa tinapay. Habang kumakain si Mia, may lumapit na isang asong kalye. Payat, sugatan, at gutom din. Tinitigan ito ni Mia. Akala ni Teresa ay tatabuin ito ng bata. Pero hinati ni Mia ang kakarampot niyang tinapay. Eto eat ka na doggy, sabi ni Mia. Inaabot ang pagkain sa aso. Mia, kulang pa sa'yo yan. Awat ni Teresa. Ngumiti si Mia, yung nangiting tumatagos sa puso. Okay lang po, Yaya. Pareho naman kaming gutom Si Daddy sabi, share your blessings. Napaluha si Teresa, ang batang ito, na tinawag na siraulo ng sariling ina, ay may pusong mas malinis pa sa ginto. Ito ang dahilan kung bakit niya ito ipinaglalaban. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Rosales, iba ang takbo ng mundo. Nasa opisina niya si Lorenzo. Hindi siya makatulog. Ilang araw na siyang walang tulog, kakahanap sa mag-ama niya. Hawak niya ang bank records ng kumpanya at personal accounts nila ni Almira. Gusto niyang makita kung magkano ang ninakaw ni Teresa para maidagdag sa kaso. Pero may napansin siyang kakaiba. Isang araw bago ang kidnapping, may malaking halaga na na-withdraw mula sa joint account nila ni Almira. 5 milyon. Napakunot ang noo ni Lorenzo. Sabi ni Almira, ninakaw ni Teresa ang mga alahas at cash.
Sa vault, noong gabi ng kidnapping. Pero bakit may withdrawal sa bangko na authorized ni Almira bago pa mangyari ang krimen? Para saan to, Almira? Bulong ni Lorenzo sa sarili. Ang kamay niyang may hawak na baso ng alak ay nanginginig sa pinaghalong galit at kalituhan. Tinawagan niya ang bangko, pero busy tone lang ang sumagot. Ibinaba niya ang telepono ng padabog. May hindi tama. Bumalik ang eksena sa Divisoria. Tanghaling tapat. Ang init ng araw ay tumutunaw sa aspalto. Masyadong mainit para sa isang batang sanay sa aircon. Biglang namutla si Mia. Yaya, nahihilo po ako. Bago pa makasagot si Teresa, bumagsak si Mia sa kanyang mga bisig. Mainit na naman ang katawan nito. Bumalik ang lagnat. Mia, Mia, gisising! Sigaw ni Teresa, na wala sa isip na kailangan niyang maging tahimik. Tulong! Tulungan niyo kami! Dahil sa kanyang pagsigaw, napahinto ang mga tao sa paligid. Isang babaeng namimili ang lumapit para tumulong sana. Pero nang makita niya ang mukha ni Teresa, kahit maikli na ang buhok at may uling, namukhaan niya ito. Ang mata, ang nunal sa leeg. Nanlaki ang mata ng babae. Itinuro niya si Teresa. Diyos ko, ikaw yan! Sigaw ng babae na umalingaw-ngaw sa buong palengke. Ikaw yung kidnapper sa TV. Nandito ang kidnapper. Sa isang iglap, nagkagulo ang paligid. Ang mga tao ay nagsimulang mag-umpukan, parang mga langgam na nakakita ng asukal. May mga galit na mukha. May mga naglabas ng cellphone para mag-video. Huwag niyong paalisin. Tumawag kayo ng pulis. Niyakap ni Teresa si Mia ng mahigpit. Parang isang ina na pinoprotektahan ng anak mula sa bumabagsak na langit. Wala silang matatatakbuhan. Napapaligiran na sila ng galit na hukom ng publiko. Hulihin niyo! Yan yung nasa TV. Ang sigaw ng babae ay parang gatilyo na nagpasimula ng gulo. Sa loob ng ilang segundo, nagkagulo ang mga tao sa Divisoria. May humila sa damit ni Teresa. May humablot sa braso niya. Ang mga kamera ng cellphone ay nakatutok sa kanilang mag-ama na parang mga baril. Niyakap ni Teresa si Mia ng mahigpit, ginawa niyang panangga ang sariling katawan. Pumikit siya, hinihintay ang mga suntok o bato. Hoy, magsitabi kayo. Isang malakas at garalgal na boses ang umalingaw-ngaw, nangingibabaw sa ingay ng palengke. Isang matandang babae, maliit pero mukhang maton, ang sumingit sa gitna ng umpukan. May hawak itong timba ng malansa at maduming tubig na pinaghugasan ng isda. Walang babala. Ibinuhos ng matanda ang tubig sa mga taong nakapaligid kay Teresa. Nagtilian ang mga tao at nagsitalunan palayo dahil sa baho. Mga usisero, layas, sigaw ng matanda. Tumingin ito kay Teresa. Ang mga mata ay matalim, pero hindi galit. Ano pang hinihintay mo? Takbo. Hinila ng matanda si Teresa sa braso at mabilis silang pumasok sa masikip at madilim na pasilyo sa pagitan ng mga tindahan ng tela. Tumatakbo sila sa labyrinth ng mga eskinita, lagpas sa mga bundok ng basura at mga natutulog na kargador, hanggang sa marating nila ang isang lugar na tila ibang mundo, ang squatters area. Dito, ang mga bahay ay patong-patong na parang mga kahon ng posporo. Ang amoy ng imburnal ay humahalo sa amoy ng nilulutong tuyo. Pumasok sila sa isang maliit na barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at plywood. Pasok, bilis! Utos ng matanda sabay sara ng pinto na gawa sa lumang kahoy. Inihiga agad ni Teresa si Mia sa isang papag na may manipis na banig. Nanay, salamat po. Maraming salamat. Humagulgol si Teresa. Hinahaplos ang noo ni Mia na nagiinit pa rin. Ako si Nanay Ising, sabi ng matanda habang naglalabas ng bote ng suka at bimpo. Huwag ka munang magdrama. Punasan mo yung anak mo para bumaba ang lagnat. Wala akong gamot. Suka lang ang meron ako. Sa loob ng sumunod na mga oras, nakita ni Teresa ang ibang klase ng yaman. Wala silang pera,
Pero hindi sila pinabayaan ni Nanay Ising. Naglugaw ito. Tubig, bigas, at luya lang. Pero para kay Mia na nagising na, ito ang pinakamasarap na pagkain. Sorry po, Nanay Ising. Wala po kaming pambayad. Mahinang sabi ni Mia habang humihigop ng lugaw. Tumawa si Nanay Ising. Labas ang gilagid. Naku, bata. Sa lugar na to, sanay kaming magbigayan. Yung mga mayayaman lang naman ang madamot. Tumingin si Nanay Ising kay Teresa. Alam ko kung sino ka. Napanood ko sa TV sa kapitbahay. Nanigas si Teresa. Nanay, hindi po totoo. Alam ko. Putol ni Nanay Ising. Tinitigan niya si Teresa sa mata. Nakita ko kung paano mo yakapin ang bata kanina nung dinudumog kayo. Ang kidnapper, ginagawang shield ang bata. Ang nanay, ginagawang shield ang sarili para sa bata. Hindi ako tanga, Ineng. Ramdam ko ang lukso ng dugo ng isang ina, kahit hindi mo siya tunay na anak. Napaluha si Teresa. Sa dinami-dami ng tao, isang estranghero sa squatter area pa, ang unang naniwala sa kanya. Kinahapunan, medyo bumuti na ang pakiramdam ni Mia. Lumabas ito sa maliit na eskinita para makipaglaro sa mga batang hamog. Wala silang iPad o mamahaling manyika. Ang laruan nila ay mga tansa ng soft drinks at lumang gulong. Pinanood ni Teresa si Mia mula sa bintana. Tumatawa ang bata ng malakas, marumi ang pisngi, pero masaya. Sobrang saya. Ngayon ko lang siya nakitang ganyan, bulong ni Teresa. Sa mansyon, bawal siyang madumihan, bawal tumawa ng malakas. Minsan, kung sino pa ang walang-wala, sila pa ang malaya. Sabi ni Nanay Ising habang nagsisindi ng sigarilyo. May inabot si Nanay Ising kay Teresa, isang lumang cellphone. Yung dipindot pa, gas-gas na ang screen, at goma lang ang nagpipigil para hindi matanggal ang battery. Oh, sabi ni Nanay Ising. Para saan po ito? Napulot ng apo ko yan sa basurahan ng mall. Gumagana pa. May load na 20 pesos. Pangsangla ko sana. Pero mukhang mas kailangan mo. Hinawakan ni Teresa ang telepono. Ang bigat nito sa kanyang palad ay parang bigat ng kanyang desisyon. Tawagan mo ang dapat tawagan. Payo ni Nanay Ising. Hindi habang buhay matatago niyo ang katotohanan. Kailangan mong lumaban. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa batang yan. Gabi na. Tulog na si Mia at Nanay Ising. Nakaupo si Teresa sa labas ng barong-barong, nakatingin sa buwan na tila nagtatago rin sa mga ulap. Sa kabilang banda ng lungsod, sa loob ng malamig at malaking mansyon, si Lorenzo ay nakatingin din sa parehong buwan. Hawak niya ang litrato ni Mia at sa tabi nito, ang litrato ng CCTV footage kung saan makikitang tumatakbo si Teresa, bit-bit ang anak niya. Ang akala ni Lorenzo, galit ang nararamdaman niya. Pero habang tumatagal, habang lumalalim ang gabi, ang galit ay napapalitan ng isang katanungan na bumabagabag sa kanya. Kung pera lang ang habol niya, bakit iniwan niya ang bag na puno ng alahas at cash sa likod ng bahay? Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Lorenzo sa ibabaw ng mesa. Ano number? Kinabahan si Teresa. Nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa lumang telepono. Eto na. Pinindot ni Lorenzo ang answer button. Hello? Boses ni Lorenzo. Pagod pero matigas. Huminga ng malalim si Teresa. Pikit mata. Sir, si Teresa po ito. Sa kabilang linya, narinig niya ang pagpigil ng hininga ni Lorenzo. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas mabigat pa sa anumang sigaw. Rinig na rinig ni Teresa ang mabigat na paghinga ni Lorenzo. Parang nararamdaman niya ang galit nito na tumatawid sa signal ng telepono. Teresa, banggit ni Lorenzo. Ang boses nito ay mababa, nanginginig sa pinaghalong puot at pagod. Ang lakas ng loob mong tumawag. Nasaan ang anak ko? Ibalik mo siya o ipapahanap kita sa impyerno. Napapikit si Teresa. Ang bawat salita
ay parang sampal. Gusto niyang magpaliwanag. Gusto niyang isumbong lahat ng kasamaan ni Almira. Pero alam niyang hindi maniniwala si Lorenzo basta-basta. Siya lang ay isang hamak na yaya at si Almira ang asawa nito. Sir, makinig po kayo. Mabilis na sabi ni Teresa. Ang boses ay basag dahil sa pigil na iyak. Ligtas po si Mia. Kasama ko siya. Hindi ko po siya kinidnap. Iniligtas ko po siya. Iniligtas? Tumawa ng mapakla si Lorenzo. Iniligtas mo siya sa pamamagitan ng pagtangay sa kanya? Nakita ko ang video, Teresa. Nakita ko ang ninakaw mo. Huwag mo akong bilugin. Wala po akong kinuha. Sigaw ni Teresa, hindi na napigilan ng emosyon. Yung bag na puno ng pera at alahas, iniwan ko yun sa likod ng bahay niyo, sa may damuhan malapit sa gate. Kung pera ang habol ko, sir, bakit ko iiwan ang kayamanan? Natigilan si Lorenzo. Ang bag. Nahanap nga ng mga pulis ang bag sa damuhan. Ang sabi ni Almira, nahulog daw ito ni Teresa habang tumatakbo. Pero, bakit nga ba hindi binalikan ng isang mukhang perang katulong ang limpak-limpak na salapi kung yun ang pakay niya? Sir, pakinggan niyo po ako. Pagmamakaawa ni Teresa. Wala na po akong oras. Papatayin po nila si Mia, si Ma'am Almira, at si Ramon. Kumunot ang noo ni Lorenzo. Ramon? Sinong Ramon? Ang kabit ni Ma'am, ang lalaking laging tumatawag sa kanya ng hating gabi. Manahimik ka! Sigaw ni Lorenzo. Pati asawa ko sinisiraan mo. Napakasinungaling mo. Sa puntong yon, nagising si Mia sa tabi ni Teresa dahil sa lakas ng boses niya. Umungol ang bata at niyakap ang binti ni Teresa. Yaya, sino kausap mo? Si Daddy ba yan? Tanong ni Mia. Ang boses ay puno ng antok at pag-asa. Narinig ni Lorenzo ang boses ng anak niya. Ang galit sa mukha niya ay biglang nawasak at napalitan ng matinding pangungulila. Mia? Tawag ni Lorenzo sa telepono. Halos pabulong. Mia, anak, nandyan ka ba? Inilapit ni Teresa ang telepono sa bata. Mia, si Daddy. Kausapin mo, dali. Daddy? Boses ni Mia sa kabilang linya. Daddy? Sunduin mo na kami. Takot na po ako. Ayoko na po kay Mami Almira. Ang sakit po ng kurot niya. Sabi niya, papatayin niya ako bago mag-birthday ko. Para bang binuhusan ng nagyayelong tubig si Lorenzo. Ang mga salitang iyon, galing mismo sa bibig ng inosente niyang anak. Sabi niya papatayin niya ako. Nang hina ang tuhod ni Lorenzo at napaupo siya sa gilid ng kama. Ang mundo niya ay biglang umikot. Totoo ba ito? Ang asawa niyang si Almira? Daddy, uwi na kami please. Iyak ni Mia. Binawi ni Teresa ang telepono. Sir, narinig niyo po yun. Hindi ako ang kalaban niyo. Kung gusto niyong malaman ang totoo, hanapin niyo ang dashcam memory card ng sasakyan ni Ma'am Almira noong June 15, yung araw na sinabi niyang nasa spa siya. Check niyo po kung saan talaga siya pumunta. Teresa, sandali. Huwag niyo po kaming hahanapin hanggat hindi niyo nalalaman ang totoo. Dahil kapag nahanap niyo kami at ibinalik kay Ma'am Almira, papatayin niya kaming dalawa. Naputol ang linya. Nakatulala si Lorenzo sa telepono. Ang tunog ng dial tone ay parang sirena ng babala sa kanyang tenga. Hunyo 15. Dashcam. Ramon. Dahan-dahang tumayo si Lorenzo. Ang puso niya ay kumalabog ng mabilis, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Takot na baka tama si Teresa. Lumabas siya ng kwarto at dahan-dahang bumaba sa garahe. Madilim ang buong bahay. Ang tanging liwanag ay galing sa poste ng ilaw sa kalye. Nakaparada doon ang pulang SUV ni Almira. Kailangan niyang makita ang memory card. Bubuksan na sana niya ang pinto ng kotse nang biglang bumukas ang ilaw sa garahe. Nakakasilaw. Napapikit si Lorenzo. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakatayo sa pintuan si Almira. Nakasuot ito ng itim na silk robe, nakahalukip-kip,
at nakatingin sa kanya ng may pagdududa. "Hon?" tanong ni Almira. Ang boses niya ay malambing, pero ang mga mata niya ay matalim. "Anong ginagawa mo dyan ng ganitong oras? At sino yung kausap mo kanina sa taas? Parang narinig kong sumisigaw ka." Nanlamig si Lorenzo. Alam niyang isang maling sagot lang at magsasara ang pinto ng katotohanan habang buhay. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Ngumiti siya, kahit pilit. "Wala, Hon." Pagsisinungaling ni Lorenzo. Yung private investigator. May lead daw sila kung nasaan si Teresa. Galit na galit lang ako kaya napasigaw ako." Tinitigan siya ni Almira ng matagal. Parang binabasa ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng ilang segundong parang oras ang tinagal, ngumiti si Almira. "Good. Sana mahuli na ang babaeng yan at mabulok sa kulungan." Lumapit si Almira kay Lorenzo at hinawakan ang braso nito. "Tara na sa taas, Hon. You need to rest. Masyado ka ng stressed." Sumama si Lorenzo, pero bago sila pumasok sa loob, lumingon siya sa huling pagkakataon sa sasakyan ni Almira. Hindi pa tapos ang gabi at lalong hindi pa tapos ang laban. Kinabukasan, sa hapagkainan, tahimik na humihigop ng kape si Lorenzo. Pinapanood niya si Almira na abala sa pagpapahid ng strawberry jam sa tinapay. Nakangiti ito, maaliwalas ang muka, na tila ba walang batang nawawala at walang asawang niloloko. "Hon, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo?" tanong ni Almira nang mapansing nakatitig lang si Lorenzo sa kanya. Pumilit nang nangiti si Lorenzo. Ang lasa ng apdo ay umaakyat sa kanyang lalamunan. "Wala. Masakit lang ang ulo ko. I need to go to the office early." Tumayo si Lorenzo at hinalikan sa pisngi ang asawa. Dati, ang halik na ito ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngayon, para siyang humahalik sa isang malamig na estatwa ng ahas. Pagkalabas ng bahay, hindi dumiretso si Lorenzo sa opisina. Hinintay niyang umalis ang sasakyan ni Almira papunta sa gym. Nang masiguro niyang wala na ang asawa, mabilis siyang bumalik sa mansyon. Dumiretso siya sa garahe. Gamit ang spare key, binuksan niya ang SUV ni Almira. Ang amoy ng mamahaling leather at pabango ng asawa niya ay pumuno sa ilong niya. Pero ngayon, nakakasulasok na ito. Hinalughog niya ang glove compartment. Wala. Tiningnan niya ang dashcam. Wala na ang memory card. Napahampas si Lorenzo sa manibela. Matalino si Almira. Alam niyang nilinis na nito ang ebidensya. Pero may nakalimutan si Almira. Ang GPS tracker ng sasakyan ay may automatic backup sa cloud system na nakalink sa laptop ni Lorenzo bilang head ng pamilya. Bihira niya itong buksan dahil tiwala siya sa asawa. Pero ngayon, tumakbo si Lorenzo sa kanyang library. Binuksan ang laptop. Nanginginig ang mga daliri niya habang tinatype ang password. Locate vehicle history. June 15. Nagload ang mapa. Nakita niya ang ruta ng sasakyan ni Almira. 9 a.m. Umalis ng bahay. 10:30 a.m. Dumating hindi sa spa, kundi sa isang lumang apartment complex sa Santa Mesa. Nanlamig si Lorenzo. Nanatili ang sasakyan doon ng 3 oras. Kinlik niya ang audio log. Ang high-end security system ng sasakyan nila ay nagre-record ng boses sa loob kapag nakapark ng matagal para sa anti-theft purposes. Pinindot niya ang play. Ang katahimikan ng library ay binasag ng pamilyar na tawa ni Almira at ng boses ng isang lalaki. "Babe, sigurado ka ba dito? Delikado to." Boses ng lalaki. Si Ramon, ang dating empleyado niyang tinanggal dahil sa pagnanakaw. "Huwag kang duwag, Mon," sagot ni Almira. Malinaw na malinaw. Kapag nakuha na natin ang pera ni Mia at kapag nakulong na yung tangang yaya, na yun, tayo na ang maghahari sa kumpanya. Si Lorenzo, madali lang yun. Isang yak ko lang naniniwala na siya. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Lorenzo. Napahawak siya sa bibig para pigilan ang pagsuka. Ang babaeng pinakasalan niya,
Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng buhay ng anak niya ay nagpaplano ng ganito kasama ang ibang lalaki. Ang sakit ay hindi lang sa puso, nasa buto, nasa laman. Hayop ka, Almira, bulong ni Lorenzo habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Papatayin kita. Pero alam niyang hindi pa oras. Kailangan niyang mag-ingat. Hawak pa nila si Mia. Kung kikilos siya ngayon ng padalos-dalos, baka ipapatay ni Ramon ang mag-ama niya. Samantala, sa squatters area, abala si Teresa sa pagtulong kay Nanay Ising sa paghihimay ng isda nang biglang may humahangos na bata, ang apo ni Nanay Ising. Lola! Lola Ising! Sigaw ng bata, namumutla. May mga pulis sa labas, kasama si Aling Marites. Itinuro po tong bahay natin. Sabi niya nandito daw yung kidnapper. Nabitawan ni Teresa ang isda. Nanlaki ang mga mata niya. Si Aling Marites, ang tsismosang kapitbahay na laging nangungutang, ay ipinagkanulo sila para sa reward money. Diyos ko po, bulong ni Teresa. Agad niyang binuhat si Mia na natutulog sa papag. Dito tayo dumaan sa likod. Mabilis na utos ni Nanay Ising. Sa butas ng pader papuntang palengke. Wala nang oras para mag-impake. Bit-bit lang ang lumang cellphone at ang suot na damit. Tumakbo si Teresa at Mia kasunod ni Nanay Ising. Rinig na rinig nila ang kalabog ng mga bota ng pulis na papalapit sa barong-barong. Police! Open up! Sigaw ng isang lalaki. Kasunod nito ang tunog ng pagwasak sa pinto. Nakalusot sila sa butas ng pader. Pero nasa main road na ang mga pulis. Nakakordon na ang lugar. Wala silang matatakbuhan. Yaya, natatakot ako. Iyak ni Mia. Tumingin si Teresa sa paligid. Desperada. Nakita niya ang isang malaking truck na nagkakarga ng mga buhay na baboy. Umaandar na ang makina nito, handa nang umalis. Nanay Ising, salamat po sa lahat. Mabilis na paalam ni Teresa. Niyakap niya ang matanda. Mag-ingat kayo. Naiiyak na sabi ni Nanay Ising. Pagpalain kayo ng Diyos. Sa huling sandali, bago pa sila makita ng mga pulis, sumampas si Teresa at Mia sa likod ng truck. Nagtago sila sa gitna ng mga baboy, sa gitna ng ingay at baho ng dumi. Umugong ang makina ng truck at nagsimula itong umadmir. Dahan-dahang lumayo ang truck mula sa mga pulis. Nakasilip si Teresa sa siwang ng kahoy na kulungan. Nakita niya ang mga pulis na pumasok sa bahay ni Nanay Ising. Ligtas sila. Sa ngayon. Saan po tayo pupunta, Yaya? Tanong ni Mia. Nakatakip ang ilong dahil sa baho. Tumingin si Teresa sa plaka ng truck. May nakasulat na probinsya, Batangas. Napangiti si Teresa ng mapait. Tadhana nga naman. Uuwi tayo, anak. Uuwi tayo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang paglalakbay sa likod ng truck ng baboy ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Teresa. Masakit sa ilong, matigas ang sahig, at malamig ang simoy ng hangin. Pero sa buong biyahe, yakap-yakap niya si Mia. Ang bata ay mahimbing na natulog sa kanyang kandungan, tila ba nasa pinakamalambot na kama sa mundo basta't kasama si Yaya. Nang huminto ang truck, sumilip ang araw sa silangan. Nasa Batangas na sila. Dahan-dahang bumaba si Teresa at Mia habang abala ang driver sa pakikipag-usap sa pahinante. Naglakad sila palayo sa highway, papasok sa isang dirt road na pamilyar kay Teresa. Ang hangin dito ay amoy lupa at basang damo, malayo sa usok ng Maynila. Yaya! Ang bango po, sabi ni Mia, hinihingal sa paglalakad, pero nakangiti. Amoy? Peace! Naglakad sila ng ilang kilometro hanggang sa marating nila ang isang lumang bahay na bato na may malaking puno ng mangga sa harap. Ito ang ancestral house ng pamilya ng tunay na ina ni Mia, ang pamilyang pilit na inilayo ni Almira kay Mia. Kumatok si Teresa sa lumang pintuan na gawa sa nara. Ang tunog ng katok ay umaling-awngaw sa tahimik na umaga. Bumukas ang pinto. Isang babaeng nasa edad 40. Simple ang suot,
pero may elegante pa ring tindig ang lumabas. Si Tita Elena, ang kapatid ng namayapang ina ni Mia. Nanlaki ang mga mata ni Elena nang makita ang 2 taong puno ng putik at amoy baboy sa harap niya. Pero nang dumako ang tingin niya sa batang kasama ni Teresa, napahawak siya sa kanyang bibig. Mia, bulong ni Elena, at mabilis na namuo ang luha sa kanyang mga mata. Diyos ko, kamukhang kamukha ka ng ate ko. Tita Elena, mahinang bati ni Teresa. Tulungan niyo po kami. Sa loob ng bahay pinakain at pinapaligo sila. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw na pagtakas, nakaramdam si Mia ng totoong seguridad. Ipinakita ni Elena kay Mia ang kwarto ng kanyang mami noong dalaga pa ito. Dito natutulog ang mami mo dati, Mia. Kwento ni Elena habang hinahaplos ang buhok ng pamangkin. Mahilig siyang tumugtog ng piano dyan sa sulok. At alam mo ba, ikaw ang pinakamagandang regalo na natanggap niya. Umiyak si Mia, pero hindi ito iyak ng takot. Ito ay iyak ng pangungulila at pagmamahal. Niyakap niya si Tita Elena at si Teresa. Thank you po. Thank you kasi dinala niyo ako dito. Habang nagpapahinga si Mia, nag-usap si Teresa at Elena sa kusina. Ikinuwento ni Teresa ang lahat, ang pang-aapi, ang frame-up, at ang banta sa buhay ni Mia. Walang hiya talaga ang babaeng yan. Galit na sabi ni Elena. Nanginginig ang kamay na hawak ang tasa ng kape. Matagal ko nang sinabi kay Lorenzo na ahas ang Almira na yan, pero binulag siya ng pag-ibig. Teresa, salamat. Utang namin sa'yo ang buhay ng pamangkin ko. Huwag po kayong magpasalamat, sagot ni Teresa. Mahal ko po si Mia na parang tunay kong anak. Samantala, sa Maynila, nasa istasyon ng pulis si Lorenzo. Kunwari ay nakikipag-coordinate siya sa paghahanap. Pero ang totoo, hinihintay niya ang resulta ng private trace na ipinagawa niya sa cellphone signal na ginamit ni Teresa. Sir, na-trace na namin ang huling tawag. Sabi ng private investigator na binayaran ni Lorenzo ng palihim. Galing sa isang cell tower sa Batangas, malapit sa bayan ng Taal, Batangas. Alam ni Lorenzo kung sino ang nandoon. Ang pamilya ng una niyang asawa. Napangiti si Lorenzo ng mapait. Matalino si Teresa. Dinala niya si Mia sa mga taong tunay na nagmamahal dito. Sir, sasabihin ba natin sa mga pulis? Tanong ng investigador. Hindi, madiin na sagot ni Lorenzo. Ako ang pupunta, ako lang. Pero hindi alam ni Lorenzo na hindi lang siya ang naghahanap. Sa mansyon ng mga Rosales, kausap ni Almira si Ramon sa telepono. Tanga ka ba, Ramon? Paanong nakatakas? Sigaw ni Almira. Relax ka lang, babe. Sagot ni Ramon sa kabilang linya. May kontak ako sa mga truck driver. May nagsumbong na may bumabang babae at bata sa Batangas kaninang umaga. Papunta na kami doon. Siguraduhin mong hindi na sila sisikatan ng araw. Utos ni Almira, ang mukha ay puno ng demonyong ngisi. Papatayin ko silang lahat. Balik sa Batangas, palubog na ang araw, payapa ang paligid. Nakaupo si Mia at Teresa sa ilalim ng puno ng mangga. Pinapanood ang pagkulay dalandan ng langit. Yaya, sabi ni Mia, kapag natapos na to, pwede ba dito na lang tayo tumira? Ayoko na sa Manila. Ngumiti si Teresa at hinawakan ang kamay ng bata. Kahit saan anak, basta kasama kita. Biglang tumahol ng malakas ang mga aso sa kapitbahay. Kinabahan si Teresa. Iba ang tahol ng mga aso. Hindi ito tahol sa pusa o sa ibang hayop. Ito ang tahol kapag may estrangherong paparating. Tumayo si Teresa at tumingin sa dirt road. Sa di kalayuan, may nakita siyang alikabok na pumapailan lang. Isang itim na van ang mabilis na humaharurot papunta sa bahay nila Tita Elena. Nanlamig ang buong katawan ni Teresa. Kilala niya ang van na yon. Nakita na niya iyon sa mga meeting ni Almira at Ramon. Mia, pasok sa loob! Bilis! Sigaw ni Teresa. Bakit po, Yaya? Huwag nang magtanong. Pasok! Hinila ni Teresa si Mia papasok sa bahay
at nilock ang pinto. Tita Elena, patay ng ilaw. Nandyan na sila. Mula sa labas, narinig nila ang tunog ng pagpreno ng sasakyan. Ang mga pintuan ng van ay bumukas ng sabay-sabay. At kasunod nito, ang tunog ng pagkasa ng baril. Click, clack. Teresa! Sigaw ng boses ni Ramon mula sa labas. Lumabas ka na dyan! Huwag mo nang idamay ang iba! Niyakap ni Teresa si Mia at Elena sa sulok ng madilim na sala. Nagsimula nang tumulo ang luha ni Mia. Shh! Magdasal tayo! Bulong ni Teresa habang ang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa rosaryo. Nagsimula silang magdasal ng Aba Ginoong Maria habang sa labas, ang mga anino ng kasamaan ay dahan-dahang lumalapit sa pintuan. Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang malakas na pagbagsak. Ang lumang pintuan ng bahay ay bumigay matapos ang ilang malalakas na sipa. Mabilis na pumasok ang amoy ng pulbura at alak sa loob ng tahanan. Hanapin niyo sila! Bilis! Sigaw ni Ramon. Nagtago si Teresa, Mia at Tita Elena sa ilalim ng kama sa kwarto. Yakap-yakap ni Teresa si Mia. Tinatakpan ang bibig ng bata para hindi marinig ang paghikbi nito. Rinig na rinig nila ang yabag ng mabibigat na bota sa sahig na kahoy. Ang bawat hakbang ay parang tibok ng puso ni Teresa na mabilis at malakas. Wala sa kusina, boss! Sigaw ng isang tauhan. Bobo, check niyo sa kwarto! Bulyaw ni Ramon. Pumukas ang pinto ng kwarto ng padabog. Ang liwanag ng flashlight ay gumuhit sa dilim. Naghahanap ng biktima. Nanigas si Teresa. Nakita niya ang pares ng bota na huminto sa tapat ng kama. Dahan-dahan, yumuko ang lalaki. Nagkatinginan sila ni Ramon. Ngumisi ang demonyo. Bulaga. Hinila ni Ramon si Teresa sa buhok at kinaladkad palabas ng ilalim ng kama. Aray! Bitiwan mo ako! Sigaw ni Teresa habang pilit na kinakalkal ng mga kuko niya ang kamay ni Ramon. Yaya! Sigaw ni Mia, gumapang palabas para tulungan si Teresa, pero nahablot siya ng isa pang tauhan. Huwag mong sasaktan ang pamangkin ko, sigaw ni Tita Elena. Kumuha siya ng vase at ihinampas sa ulo ng tauhan, pero nakailag ito. Sinampal ng lalaki si Tita Elena ng malakas, kaya tumalsik ito sa sulok at nawalan ng malay. Tita Elena, iyak ni Mia. Dali na yang bata sa van. Utos ni Ramon. Hindi! Sigaw ni Teresa. Sa tindi ng adrenaline, nakakuha siya ng lakas. Kinagat niya ng mariin ang braso ni Ramon. Napamura si Ramon sa sakit at nabitawan si Teresa. Mabilis na dumampot si Teresa ng isang gunting mula sa sewing kit ni Tita Elena sa mesa. Itinutok niya ito kay Ramon, nanginginig ang mga kamay pero matapang ang mata. Huwag mong kukunin ang anak ko, banta ni Teresa. Ang boses niya ay nanggagaling sa kailaliman ng kanyang tiyan. Papatayin kita. Tumawa lang si Ramon. Anak mo? Katulong ka lang, Teresa. Tandaan mo yan. Katulong ka lang. Sumugod si Teresa. Sinubukan niyang saksakin si Ramon, pero sanay sa away-kalye ang lalaki. Mabilis na nahawakan ni Ramon ang pulso ni Teresa at pilipit ito. Bumagsak ang gunting sa sahig. Kasunod nito, isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Ramon sa sikmura ni Teresa. Nanlaki ang mga mata ni Teresa, nawalan siya ng hangin, napaluhod siya sa sakit, hawak ang kanyang tiyan. Bago pa siya makabawi, sinipa siya ni Ramon sa mukha. Bumagsak si Teresa sa sahig, nangihina, at halos hindi na makagalaw. Nahilo siya, at ang paligid ay tila umiikot sa harap ng kanyang mga mata. Yaya! Yaya, tumayo ka. Bilis! Sigaw ni Mia, nanginginig ang tinig habang pilit siyang inaakay palabas. Sa gitna ng kaguluhan, unti-unting lumalayo ang boses ng bata, nilalamon ng ingay at takot. Nanatiling nakatayo si Ramon sa tabi ni Teresa. Mabigat ang kanyang paghinga. Sa gilid ng bahay, may mga gamit na pangtindahan na nakatabi. Mga bagay na karaniwang walang kahulugan.
Ngunit sa sandaling iyon ay naging simbolo ng isang desisyong maaaring magdala ng mas malaking kapahamakan. Sa hangin, ramdam ang tensyon. Isang sandaling nagbabanta ng mas malalang mangyayari kung walang pipigil. "Sayang ka, Teresa!" sabi ni Ramon habang ibinubuhos ang likido sa paligid ng sala at sa kurtina. "Maganda ka pa naman sana, kaso pakialamera ka." Amoy na amoy ni Teresa ang masangsang na gas. Alam niya ang mangyayari. Kumuha si Ramon ng lighter. Pinitik niya ito. Ang maliit na apoy ay sumayaw sa dilim. "Paalam," bulong ni Ramon at inihagis ang lighter sa kurtina. Mabilis na kumalat ang apoy. Ang tuyong kahoy ng lumang bahay ay parang papel na nilamon ng dambuhalang dilaw na ahas. Umatras si Ramon at tumakbo palabas. Iniwan si Teresa at ang walang malay na si Tita Elena sa loob ng impyerno. Mia," bulong ni Teresa. Sinubukan niyang gumapang. Ang init ay nakapapaso sa balat. Ang usok ay pumupuno sa kanyang baga. Pinahihirapan siyang huminga. Gusto niyang tumayo, pero wala na siyang lakas. Ang paningin niya ay nagdidilim. Ito na ba ang katapusan? Mamamatay siya nang hindi naliligtas si Mia. "Patawad, Mia," bulong niya. Habang tumutulo ang luha, na agad ding natutuyo dahil sa init ng apoy. Unti-unting pumikit ang mga mata ni Teresa. Ang huling narinig niya ay ang pagguho ng kisame at ang malakas na ugong ng apoy. Pero bago siya tuluyang mawalan ng malay, parang may narinig siyang kakaibang tunog. Ang tunog ng isang sasakyan na humarurot at huminto sa labas. At ang tunog ng isang pamilyar na boses na sumisigaw ng pangalan niya. "Teresa!" Isang anino ng lalaki ang sumulpot sa gitna ng usok at apoy sa pintuan. Para itong anghel na sugo ng langit o baka imahinasyon lang ng isang mamamatay na. Tuluyan ng nagdilim ang mundo ni Teresa. Ang init ng apoy ay parang kumot na bumabalot sa buong bahay. Ang usok ay makapal at masakit sa lalamunan. Pero si Lorenzo ay hindi natinag. Wala siyang pakialam kung masunog siya. Ang tanging nakikita niya ay ang anino ni Teresa na nakahandusay sa sahig. "Teresa!" sigaw niya ulit. Binuhat niya ang babae. Magaan ito. Pero ang bigat ng kasalanan na nararamdaman ni Lorenzo ay parang 1 tonelada. Habang buhat-buhat niya si Teresa palabas, nakita niya si Elena na nakahandusay din sa sulok. Binalikan niya ito at kinaladkad palabas bago tuluyang gumuho ang bubong. Inihiga ni Lorenzo si Teresa sa damuhan. Puno ito ng pasa at dugo. May sunog sa laylayan ng damit nito. Umuubo ito ng malakas. Inilalabas ang makapal na usok mula sa baga. "Teresa? Teresa, gumising ka," sabi ni Lorenzo. Niyuyugyog ang balikat nito. Ang boses niya ay nanginginig. Hindi niya alam kung dahil ba sa takot o sa pagsisisi. Dahan-dahang iminulat ni Teresa ang kanyang mga mata. Sa una, malabo ang lahat. Pero unti-unting luminaw ang mukha ni Lorenzo na nakatingin sa kanya. Ang mukha na gusto niyang sampalin at tanungin kung bakit ngayon lang. "Sir?" bulong ni Teresa, ang boses ay paos. "Nandito na ako, Teresa. Ligtas ka na." Biglang naalala ni Teresa ang lahat. Ang pagtakbo, ang apoy, si Mia. "Mia!" sigaw niya, pilit na bumabangon kahit nanlalambot ang buong katawan. "Sir! Kinuha nila si Mia, si Ramon. Kinuha niya ang anak niyo." Hinawakan ni Lorenzo ang mga balikat ni Teresa. "Alam ko, nakita ko silang paalis. Sinusundan ko sila gamit ang GPS ng van ni Ramon." Tinitigan ni Teresa si Lorenzo, ang mga mata ng amo niya. Wala na ang galit, wala na ang pagdududa. Ang nakikita niya ngayon ay sakit. Matinding sakit na katulad ng nararamdaman niya. Sa sandaling iyon, hindi na kailangan ng paliwanag. Alam ni Lorenzo. Alam na niya ang lahat. "Patawarin mo ako, Teresa," bulong ni Lorenzo.
At sa unang pagkakataon, nakita ni Teresa ang luhang dumaloy sa pisngi ng engineer. Rosales, patawarin mo ako sa pagiging bulag ko. Pinaniwalaan ko ang isang demonyo. Muntik ko nang ipahamak ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Napahagulgol si Teresa, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa wakas, may naniwala na sa kanya, ang taong pinakamahalaga sa lahat. Sir, iligtas niyo po ang anak niyo. Pagmamakaawa ni Teresa. Pinunasan ni Lorenzo ang kanyang luha. Tumayo siya. Ang lungkot sa mukha niya ay napalitan ng determinasyon. Ang engineer Rosales, napagod at nalilito, ay nawala na. Ang nasa harap ni Teresa ngayon ay isang ama na handang pumatay para sa kanyang anak. Hindi ko lang siya ililigtas, madiin na sabi ni Lorenzo. Babawiin ko ang buhay na ninakaw nila sa atin. Tinulungan niyang tumayo si Teresa. Kaya mo pa bang lumaban? Tumingin si Teresa sa direksyon kung saan umalis ang van ni Ramon. Tumingin siya sa nasusunog na bahay at tumingin siya kay Lorenzo. Tumango siya. Para kay Mia, kahit kamatayan, lalabanan ko. May mga kapitbahay na nagsidatingan dala ang mga balde ng tubig at may tumawag na rin ng ambulansya para kay Tita Elena. Pero sina Lorenzo at Teresa hindi na naghintay. Sumakay sila sa sasakyan ni Lorenzo. Ang amoy ng usok at dugo ay humalo sa loob. Pinunasan ni Lorenzo ng panyo ang dugo sa gilid ng labi ni Teresa. Ang pagdikit ng kanyang daliri sa balat nito ay nagpadala ng kakaibang kuryente sa kanilang dalawa. Isang koneksyon na nabuo sa gitna ng apoy at trahedya. Isang sandali ng kilig sa gitna ng panganib. Saan sila pupunta? Tanong ni Teresa. Tiningnan ni Lorenzo ang GPS tracker sa kanyang cellphone. Ang pulang tuldok ay papalayo, papunta sa direksyon ng Batangas Port. May plano si Almira na itakas si Mia palabas ng bansa. Sagot ni Lorenzo. Humigpit ang hawak sa manibela. May yate doon ang pamilya nila. Kailangan nating maunahan sila. Pinaharurot ni Lorenzo ang sasakyan sa madilim na kalsada ng probinsya. Ang tunog ng makina ay umuugong, parang isang hayop na handa ng Manila. Ang karera, laban sa oras ay nagsimula na. Ang amoy ng alat ng dagat at langis mula sa mga barko ay sumasalubong sa kanila. Pagpasok sa Batangas Port, gabi na, pero buhay na buhay ang pantalan. Ang ingay ng mga crane at busina ng mga barko ay lumilikha ng isang nakabibinging musika ng kaguluhan. Nasa Pier 4 sila, sabi ni Lorenzo. Tinitingnan ang GPS. Sa isang pribadong bodega doon. Ipinark ni Lorenzo ang sasakyan sa madilim na bahagi ng pantalan. Bago sila bumaba, humarap siya kay Teresa. Hinawakan niya ang kamay nito, malamig at nanginginig. Teresa, ano man ang mangyari, manatili ka sa likod ko. Utos ni Lorenzo. Ang boses niya ay seryoso. Ako na ang bahala dito. Pero sir, walang pero. Masyado ka nang nasaktan. This is my fight now. Ako ang nagpasok ng demonyo sa pamilya natin. Ako rin ang magpapalayas sa kanya. Bumaba sila ng sasakyan. Dahan-dahan silang naglakad sa pagitan ng mga naglalakihang container van. Rinig nila ang alon na humahampas sa gilid ng pantalan. Natanaw nila ang bodega numero 13. May ilaw sa loob. Nakita nila ang itim na van ni Ramon na nakaparada sa labas. At sa di kalayuan, sa may daungan, isang puting yate ang naghihintay. Umaandar na ang makina. Sumilip si Lorenzo sa maruming bintana ng bodega. Nakatayo sa gitna si Almira. Ang ganda niya ay parang sa isang reyna ng yelo. Nakakabighani pero nakamamatay. Hawak niya ang passport ni Mia. Sa tapat niya, si Ramon. Hawak nito si Mia may maliit na patalim na nakatutok sa leeg ng bata. Bakit ba ang tagal natin? Inip na tanong ni Almira. Malapit nang umalis ang yate. Easy ka lang, babe. Sagot ni Ramon. Hinihintay ko lang ang text ng bangko na pumasok na ang transfer. Ayoko nang magtiwala sa'yo. Baka pagdating natin sa Hong Kong,
Itapon mo lang ako sa dagat. Tumawa si Almira. Don't be silly. Tayong dalawa ang mag-e-enjoy ng pera ni Lorenzo. After all, you did a great job. Mommy, please! Let me go! Umiiyak na pakiusap ni Mia. Tumingin si Almira sa bata na para bang ito ay isang ipis. Shut up! Hindi kita nanay! Isa ka lang aksidente. Isang maliit na peste na hadlang sa yaman na dapat ay sa akin. Sa labas, napakuyumang kamao ni Lorenzo. Ang bawat salita ay parang asido na bumubuhos sa kanyang puso. Hindi na niya kaya. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa anino ng mga container. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Mas malakas pa sa hampas ng alon sa labas. Almira. Ang boses ni Lorenzo ay hindi pa sigaw. Ito ay malamig, kalmado, at puno ng lason na higit pa sa kayang gawin ni Almira. Natigilan ang lahat. Napalingon si Almira, nanlalaki ang mga mata sa gulat. Si Ramon ay nataranta, lalong idiniin ang patalim sa leeg ni Mia. Lay Lorenzo? Hon, anong ginagawa mo dito? Nagmamadaling sabi ni Almira, pilit na ngumingiti. This is not what it looks like. Kinidnap nila ako at si Mia. Pero nakita niya ang mga mata ng asawa. Alam na nito. Talaga? Tanong ni Lorenzo. Dahan-dahang lumalakad palapit. Akala ko ba nasa spa ka noong June 15? Hindi mo sinabing may branch pala sila sa isang apartment sa Santa Mesa. Nawala ang ngiti sa mukha ni Almira. Napalitan ito ng purong galit. So nalaman mo na pala. Sayang. I was having fun playing the perfect wife. Ang tanga mo kasi, Lorenzo. Sobrang tanga mo. Bitiwan niyo ang anak ko. Sabi ni Lorenzo, hindi pinapansin si Almira. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Ramon. Huwag kang lalapit, Rosales. Banta ni Ramon. Nanginginig ang kamay na may hawak na patalim. Isang galaw mo, tatapusin ko to? Huminto si Lorenzo. Itinaas niya ang dalawang kamay, senyales ng pagsuko. Ang kanyang muka ay puno ng sakit at pagsisisi. Dahan-dahang lumuhod si Lorenzo sa maruming sahig ng bodega. Ang CEO ng Rosales Motors, ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa industriya, ay nakaluhod na parang isang pulubi. Pakiusap. Basag ang boses ni Lorenzo. Kunin niyo na ang lahat. Ang pera, ang kumpanya. Ibibigay ko lahat. Ibalik niyo lang ang anak ko. Parang awa niyo na. Natawa si Almira. Isang tawang walang kagalakan. Ang drama mo, Lorenzo. Nakakaiyak. Pero huli na ang lahat. Habang nakatuon ang lahat kay Lorenzo, dahan-dahang gumagalaw si Teresa sa kabilang panig, sa likod ng mga nakatambak na kahon at lona. Ang mga mata niya ay hindi inaalis kay Mia. Naghahanap ng tiyempo, ng kahit anong butas para makalapit. Tumingin si Almira kay Ramon. Ang mga mata niya ay kasing lamig ng bakal. Ano pang hinihintay mo? Utos niya. Yung transfer. Kalimutan mo na yon. May mas malaki tayong makukuha. Ngumisi si Almira habang nakatingin sa nakaluhod niyang asawa. Patayin mo na silang dalawa. Ang bata at ang ama niya. Sa batas, ako ang magmamana ng lahat. Nanlaki ang mga mata ni Lorenzo. Kahit si Ramon ay tila nagulat sa utos. Gawin mo na! Sigaw ni Almira, nawawala na sa sarili. Kill them! Itinaas ni Ramon ang patalim. Ang dulo nito ay kumislap sa ilalim ng iisang bumbilya ng bodega. Ibinaba niya ito, dire-diretso sa direksyon ni Mia. Isang sigaw ang pumunit sa hangin. Ang sigaw na pumunit sa hangin ay hindi galing kay Mia, kundi kay Teresa. Kasabay ng pagbaba ng patalim ni Ramon, isang anino ang mabilis na gumalaw. Sumugod si Teresa mula sa likod ng mga kahon. Itinulak niya si Mia palayo at hinarang ng sarili niyang katawan ang saksak. Narinig ang isang mahinang tunog. Hindi malakas, pero nakapangingilabot. Ang tunog ng bakal na bumaon sa laman. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Napahawak siya sa kanyang tagiliran.
Ang init ng dugo ay mabilis na gumapang sa kanyang mga daliri, bumabakat sa luma niyang bestida. Yiyaya! Nanginginig na bulong ni Mia. Hindi maintindihan ang nangyayari. Pati si Ramon ay natigilan. Hindi niya inaasahan yun. Ang sandaling iyon ng pagkabigla, ang naging pagkakataon ni Lorenzo. Isang sigaw na parang sa isang nasugatang hayop ang kumawala mula sa lalamunan ni Lorenzo. Tumayo siya mula sa pagkakaluhod at sumugod na parang isang toro. Hindi na siya ang CEO na nakaluhod. Siya na ang ama na handang pumatay. Sinunggaban niya si Ramon. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kamao na tumama sa panga. Isang malakas na kalabog ang sumunod nang ibalibag niya si Ramon sa gilid ng isang malaking container van. Nagsimula ang isang brutal na away. Suntukan, sipaan, tulakan. Walang teknik, puro galit at pagnanais na manakit. Nang makita ni Almira na nagkakagulo, alam niyang tapos na ang laro. Wala siyang pakialam kay Ramon. Ang mahalaga ay ang sarili niya. Tumakbo siya palabas ng bodega, patungo sa kadiliman ng pantalan. Sinusubukang hanapin ang yate, pero ang karma ay mas mabilis tumakbo. Mula sa kabilang kanto, isang security patrol jeep ng Port Authority ang humaharurot, nagroronda. Hindi napansin ng driver si Almira na biglang tumawid. Narinig ang isang matinis at mahabang pagpreno ng gulong sa semento. Sinundan ito ng isang nakapangingilabot na tunog, ang pagtama ng bakal sa buto at laman. Tumalsik si Almira sa hangin na parang isang basahan bago bumagsak ng walang buhay sa kalsada. Ang kanyang mga buto ay nabali sa mga anggulong hindi natural. Sa loob ng bodega, napatumba ni Lorenzo si Ramon. Nakaupo siya sa dibdib nito, paulit-ulit itong sinusuntok hanggang sa mawalan ito ng mali. Humihingal si Lorenzo. Puno ng dugo ang kanyang mga kamao. Pero mabilis na nawala ang galit nang marinig niya ang iiyak ni Mia. Yaya, Yaya, gumising ka po. Dali-daling tumakbo si Lorenzo papunta sa kanila. Nakahandusay na si Teresa sa sahig, sa gitna ng lumalaking lawan ng sarili niyang dugo. Nakaluhod si Mia sa tabi niya, niyuyugyog ang kanyang balikat. Binuhat ni Lorenzo ang ulo ni Teresa at ipinatong sa kanyang kandungan. Teresa, Teresa, lumaban ka. Umiiyak na pakiusap ni Lorenzo. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig na. Iminulat ni Teresa ang kanyang mga mata. Malabo na ang kanyang paningin. Nakita niya ang umiiyak na mukha ni Mia at ang puno ng pagsisising mukha ni Lorenzo. Sinubukan niyang ngumiti. Mia, hirap niyang bulong. Ligtas? Ang dibdib niya ay bahagyang umangat at pagkatapos ay bumagsak sa huling pagkakataon. Pumikit ang kanyang mga mata. Hindi! Teresa, hindi! Sigaw ni Lorenzo. Niyakap ang walang buhay na katawan ng babaeng sumagip sa kanila. Dumating ang mga security guard. Sumunod ang mga pulis. Narinig sa di kalayuan ang papalapit na tunog ng sirena ng ambulansya. Pero para kay Lorenzo, ang tanging naririnig niya ay ang paghagulgol ng kanyang anak at ang nakabibinging katahimikan mula sa babaeng nag-alay ng buhay para sa kanila. Dinala ng mga mediko si Teresa sa stretcher. Sinubukan pa siyang i-revive. Sa loob ng ambulansya, habang tumatakbo ito papalayo sa pantalan, nakakabit ang isang monitor. Isang mahinang tunog ang maririnig. Bip! Bip! At pagkatapos, isang mahabang, walang katapusang tunog. Beep! Ang pasilyo ng ospital ay malamig at amoy antiseptiko. Paulit-ulit na naglalakad si Lorenzo sa labas ng emergency room. Ang isip ay blangko. Ang puso ay basag. Hawak-hawak niya si Mia na nakatulog na sa pag-iyak sa kanyang balikat. Lumipas ang 1 oras. 2. 3. Ang bawat segundo ay parang isang patak ng asido na tumutulo sa kanyang kaluluwa. Sa wakas, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang isang doktor na pagod na pagod. Tinatanggal ang surgical mask. Mr. Rosales, sabi ng doktor.
Ang pasyente ay dumanas ng matinding blood loss. Huminto ang pagtibok ng puso niya sa ambulansya. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Huminto ang doktor at huminto rin ang paghinga ni Lorenzo. Hinigpitan niya ang yakap kay Mia, hinihintay ang hatol. At sa awa ng Diyos, nag-respond siya. Pagpapatuloy ng doktor. Nagawa naming i-revive ang puso niya. Critical pa rin ang kanyang kondisyon, pero milagrong nabuhay siya. She's a fighter. Napaluhod si Lorenzo sa sahig, kasama si Mia sa kanyang mga bisig. Humagulgol siya ng walang tunog. Isang iyak ng pasasalamat, ng pagsisisi at ng pag-asa. Isang linggo ang lumipas. Ang balita tungkol sa Rosales tragedy ay laman ng bawat news channel. Si Ramon Villacruz ay nasa kulungan, nahaharap sa kasong frustrated murder at kidnapping. Si Almira Rosales, matapos ang ilang operasyon, ay nabuhay. Pero mula lieg pababa, paralisado na siya habang buhay. Ang reyna ng kasinungalingan ay habang buhay nang magiging bilanggo sa sarili niyang katawan. Isang karma na mas masakit pa sa kamatayan. Pero sa loob ng isang private room sa St. Luke's Medical Center, walang pakialam si Lorenzo sa mga balita. Isang linggo na siyang hindi umuuwi. Isang linggo na siyang hindi nag-aahit. Isang linggo na siyang nakabantay sa tabi ng kama ni Teresa. Si Mia ay laging nasa tabi niya. Dala-dala ang kanyang coloring book, tahimik na naghihintay na magising ang kanyang yaya. Isang hapon, habang nakasandal si Lorenzo sa upuan at si Mia ay nakatulog sa sofa, may gumalaw sa kama. Dahan-dahan, iminulat ni Teresa ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang puting kisame. Ang unang narinig niya ay ang mahinang tunog ng mga makina ng ospital. At ang unang naramdaman niya ay ang sakit sa kanyang tagiliran. Lumingon siya at nakita niya sila, si Lorenzo na may balbas na at si Mia na payapang natutulog. "Sir?" Bulong ni Teresa. Ang boses niya ay tuyo at mahina. Sa isang iglap, nagising si Lorenzo. Napatingin siya kay Teresa para siyang nakakita ng multo. "Teresa," sabi niya, hindi makapaniwala. "Gising ka na." Lumapit siya sa kama. Hinawakan niya ang kamay ni Teresa. Mainit na, hindi na malamig. "Hindi niyo po ako iniwan," hirap na sabi ni Teresa. Umiling si Lorenzo. Tumutulo na naman ang luha. "Hinding-hindi na kita iiwan. Pangako." Nagising si Mia dahil sa kanilang boses. Nang makita niya si Teresa nagising, nanlaki ang mga mata niya. "Yaya!" Mabilis na umakyat si Mia sa kama, maingat na umiiwas sa sugat ni Teresa at yumakap sa braso nito. "Akala ko po iniwan niyo na ako." Iyak ng bata. "Sabi ko kay Daddy, huwag ka pong pababayaan. Sabi ko, kailangan ka namin." Hinaplos ni Teresa ang buhok ni Mia. Ang simpleng paggalaw na yon ay nangailangan ng buong lakas niya. Hindi iiwan ni Yaya si Mia. Never. Sa sandaling iyon, ang kwarto ay napuno ng luha. Pero hindi luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng muling pagsasama ng pangalawang pagkakataon. Habang nag-uusap sila, bumukas ang pinto. Isang babaeng nasa edad 50, may dalang bayong ng mga prutas ang pumasok. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Ang mga mata ay namumugto. Ang nanay ni Teresa, galing pa sa Batangas, nakita niya ang eksena. Ang anak niyang nakahiga at sugatan. Ang batang yumayakap dito. At ang mayamang lalaki na hawak ang kamay ng kanyang anak. "Teresa, anak ko," sabi ng nanay niya. Nanginginig ang boses. "Nay." Naiyak na sagot ni Teresa. Tumayo si Lorenzo at humarap sa ina ni Teresa. Yumuko siya bilang paggalang. "Magandang hapon po. Ako po si Lorenzo Rosales." Tiningnan siya ng nanay ni Teresa mula ulo hanggang paa. Ang mga mata niya ay hindi galit, pero puno ng tanong at sakit. "Alam ko po ang ginawa niyo sa anak ko," sabi ng matanda. "Hindi ito akusasyon. Ito ay isang katotohanan. Ang tanong ko,
Ginoong Rosales, matapos niyong ilagay sa bingit ng kamatayan ang anak ko dahil sa kapabayaan niyo, ano na ang plano niyo ngayon sa kanya? Babayaran niyo lang ba siya para sa serbisyo niya at itatapon na parang basura pagkatapos? Ang tanong ay parang isang sampal kay Lorenzo. Ito ang huling pagsubok. Ang pagsubok ng pamilya. Huminga ng malalim si Lorenzo. Tumingin siya kay Teresa na nakahiga. Pagkatapos ay sa ina nito. Hawak niya sa bulsa ang isang maliit na kahon na nabili niya ilang araw na ang nakalipas habang naghihintay. Isang maliit na kahon na gawa sa pelos. Pero alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Hindi po. Matatag na sagot ni Lorenzo. Hindi ko po siya babayaran dahil hindi na babayaran ng buhay at lalong hindi ko siya itatapon. Tumingin siya nang diretso sa mata ng ina ni Teresa. Nandito po ako para humingi ng tawad at para humingi ng permiso na alagaan si Teresa habang buhay. Hindi bilang amo, kundi bilang isang taong may utang na loob na hindi kayang bayaran at bilang isang taong natutong magmahal dahil sa kanya. Natigilan ang nanay ni Teresa. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Lorenzo. Nakita niya ang pagmamahal. Tumingin siya sa anak niya. Nakita niya ang isang maliit na ngiti sa labi ni Teresa. Dahan-dahang tumango ang matanda. Hindi pa ito isang oo, pero isa na itong simula. Isang simula kung saan ang hustisya ay natagpuan na at ang paghilom ay pwede nang magsimula. Lumipas ang 2 buwan. Ang amoy ng ospital ay napalitan na ng amoy ng sariwang hangin at bagong pintura. Hindi na sila bumalik sa mansyon sa Quezon City. Ang lugar na yon ay puno ng masasamang alaala. Ibinenta ni Lorenzo ang bahay at lahat ng laman nito. Ang perang napagbentahan ay ibinigay niya sa isang foundation para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Bumili si Lorenzo ng isang simpleng bahay sa isang tahimik na subdivision sa Laguna. Hindi ito kasing laki ng mansyon, pero ito ang unang pagkakataon na naramdaman nilang tahanan ito. May maliit itong hardin kung saan pwedeng magtanim si Teresa at may sapat na espasyo para sa pagtakbo ni Mia. Dito na rin tumira ang nanay ni Teresa, si Nanay Elena, para alagaan ang anak habang nagpapagaling pa ito mula sa operasyon. Isang gabi, payapa ang lahat. Katatatapos lang nilang maghapunan. Hindi ito isang hapunan na may mahabang lamesa at kumpletong kubyertos. Nakaupo silang lahat sa sahig, sa isang malaking banig, kumakain ng inihaw na isda at kanin gamit ang kamay. "Daddy, ang sarap po ng luto ni Yaya," sabi ni Mia, puno pa ng kanin ang bibig. "Hindi na Yaya ang tawag mo sa kanya, anak," malambing na sabi ni Lorenzo. Napatingin si Mia kay Teresa, tapos kay Lorenzo, nalilito. "Ano po itatawag ko?" Ngumiti si Lorenzo. Tumingin siya kay Teresa. Ang peklat sa tagiliran nito ay nandoon pa rin. Isang paalala ng kanilang pinagdaanan. Pero ang mga mata nito ay puno na ng liwanag. "Pwede mo siyang tawaging Tita Teresa sa ngayon," sabi ni Lorenzo. "At balang araw, sana Mama Teresa." Namula si Teresa. Nahiya siyang tumingin sa nanay niya na nakangiti lang habang nagkakamay ng kanin. Pagkatapos ng hapunan, habang naguhugas ng pinggan si Nanay Elena at naglalaro si Mia, tinawag ni Lorenzo si Teresa sa hardin. Umupo sila sa isang duyan na gawa sa yantok, sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin. Ang tunog lang na maririnig ay ang huni ng mga kuliglig. "Kamusta na ang pakiramdam mo?" tanong ni Lorenzo. "Okay na po ako, sir," sagot ni Teresa. "Medyo makirot pa minsan, pero okay na." "Teresa," sabi ni Lorenzo, humarap sa kanya. Hinawakan niya ang 2 kamay nito. "Pwede bang itigil mo na ang pagtawag sa akin ng sir?" Napatingin si Teresa sa kanya. "Ano pong itatawag ko?" "Lorenzo." "Just Lorenzo." May kinuha si Lorenzo mula sa kanyang bulsa. Ang maliit na kahon na gawa sa pelus. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, isang simpleng singsing na may maliit na diamante ang kumikinang
sa ilalim ng liwanag ng buwan. Alam kong masyadong mabilis. Panimula ni Lorenzo. Ang boses ay nanginginig sa kaba sa unang pagkakataon. Alam kong marami pa tayong kailangang ayusin at alam kong kailangan pa nating maghilom. Pero isa lang ang sigurado ako, Teresa. Ayoko nang gumising sa umaga na hindi ka kasama. Ayoko nang dumaan ng isang araw na hindi ko nakikita ang ngiti mo. Napaluha si Teresa, luha ng kaligayahan. Hindi ito bayad utang, Teresa. Hindi ito dahil sa obligasyon. Pagpapatuloy ni Lorenzo. Mahal kita. Mahal kita dahil sa tapang mo, sa kabutihan ng puso mo, at dahil tinuruan mo akong maging isang tunay na ama. Tinuruan mo akong umuwi sa isang tahanan. Teresa Magbanwa, will you marry me? Hindi agad nakasagot si Teresa. Tumingin siya sa bahay. Mula sa bintana, nakita niya si Mia na masayang naglalaro at ang nanay niya na payapang nanonood. Ito ang pamilya. Ito ang pangarap niya. Tumingin siyang muli kay Lorenzo. Ang lalaking minsan niyang kinatakutan, kinainisan, pero sa huli, minahal ng buong puso. Tumango siya, habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Opo, Lorenzo. Yes, isinuot ni Lorenzo ang singsing sa daliri ni Teresa. Sakto. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka at hinalikan ito. Isang halik na hindi mapusok, kundi puno ng respeto, ng pangako, at ng isang bagong simula. Mula sa bintana, nakita sila ni Mia. Yehey! Sigaw ng bata. Magkakamami na ako. Natawa sina Lorenzo at Teresa sa gitna ng kanilang halik. Yakap-yakap sa ilalim ng mga bituin, alam nila na ang pinakamadilim na gabi ay nagwakas na at ang bukang liwayway ng kanilang bagong buhay ay nagsisimula pa lang. 2 taon ang lumipas. Ang sikat ng hapon ay kulay ginto. Humahalik sa puting buhangin ng isang tahimik na beach sa Batangas. Ang tunog ng alon ay malambing, parang isang walang katapusang uyayi. Sa dalampasigan, isang pamilya ang masayang naglalaro. Si Lorenzo, nakasuot lang ng board shorts, ay karga-karga ang isang matabang sanggol na lalaki na tawa ng tawa. Si Mia, ngayon ay 8 taong gulang na at ate na, ay abala sa paggawa ng sandcastle at sa kanilang tabi, nakaupo sa isang banig, ay si Teresa. Ang tiyan niya ay medyo malaki pa rin, pero ang nangiti sa kanyang labi ay mas maningning pa sa araw. Dahan-dahan lang, Lorenzo. Baka malunod si Junior, saway ni Teresa. Pero tumatawa. Hayaan mo siya, ma, sagot ni Lorenzo. Para maging kasing tapang ng nanay niya. Lumapit si Lorenzo at umupo sa tabi ni Teresa. Bit-bit pa rin ang sanggol. Hinalikan niya ang noo ng asawa. Ang singsing sa daliri ni Teresa ay kumikinang. Hindi na ito isang tanikala ng tungkulin, kundi isang tanikala ng pagmamahal. Tumingin sila sa dagat. Payapa. Iniisip mo ba siya? Tanong ni Lorenzo. Alam ni Teresa kung sino ang tinutukoy nito. Si Almira, tuwan ng 1 buwan. Ibinalita sa TV na namatay ito sa bilangguan dahil sa komplikasyon. Mag-isa, walang dumalaw. Tumango si Teresa. Oo, pero hindi galit. Awa. Ako rin, pag-amin ni Lorenzo. Pinatawad ko na siya. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Para sa atin, para makalaya na tayo ng tuluyan. Hinawakan ni Teresa ang kamay ni Lorenzo. Ang pagpapatawad. Iyon ang huling susi na nagbukas ng pinto papunta sa tunay na kapayapaan. Mommy! Daddy! Tawag ni Mia. Tumatakbo palapit sa kanila. May hawak itong 2 kabibe. Look po, kasing ganda ni Mommy at ni Baby Junior. Kinuha ni Teresa ang kabibe. Tiningnan niya ang kanyang pamilya. Si Lorenzo, ang lalaking natutong makinig sa kanyang puso. Si Mia, ang batang nagpatunay na hindi kailangan ng dugo para magmahal. At si Junior, ang bunga ng kanilang pag-ibig na sinubok ng apoy. Naisip niya ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ang kasinungalingan, ang takot, ang sakit,
ang dugo, at ang luha. Lahat ng iyon ay nagdala sa kanila dito sa payapang hapon na ito. Mahal na mahal ko kayo, bulong ni Teresa, at isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Isang luha ng purong kaligayahan. Niyakap siya ni Lorenzo at Mia, ang maliit nilang pamilya, na binuo hindi ng perpektong simula, kundi ng mga basag na piraso na pinagdikit ng pag-ibig ay sa wakas, buo na. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, nag-iiwan ng isang pangako sa kalangitan, isang pangako na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na bagong umaga. At para sa pamilya Rosales, ang umaga ay dumating na. At dito nagtatapos ang kwento ni na Teresa, Lorenzo at Mia. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat, minamahal kong tagapakinig, sa iyong pagsama sa amin hanggang sa huling kabanata ng kanilang paglalakbay. Aaminin ko, habang isinusulat ko ang mga huling sandali ni Teresa sa pantalan, kasabay niyang tumulo ang aking mga luha. Ang bawat salita ay tila may bigat, isang paalala na ang pinakadakilang pag-ibig ay madalas isinusukat sa bigat ng sakripisyo. Ang kwentong ito, bagamat katang-isip, ay hango sa libo-libong kwento ng tapang na naririnig natin sa mga totoong ina, mga yaya, at mga babaeng lumalaban para sa kanilang mga minamahal. Isang paalala na ang pag-asa ay parang isang munting butil ng liwanag na kahit kailan ay hindi kayang patayin ng pinakamadilim na gabi. At ang pagpapatawad, gaano man kabigat, ang tanging susi na tunay na makapagpapalaya sa atin. Ngayon, ako naman ang magtatanong sa inyo, kung ikaw si Lorenzo, sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ng kasinungalingan, kaya mo bang magpatawad ng buo at walang pag-aalinlangan? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong puso, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. I-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot na puso. Ang kwentong ito ay handog sa inyo ng Kwentong Puso. Ang inyong lingkod, Clara.